Napakahalaga ito. Kasi ito yung puntuhan ko natin. Number one, si Nehemiah, hindi papayag siya na mapahamak ang kanyang mga pamilya. Tayo din, kahit sino sa atin, kahit sa mga mananunood, ang iniisip para sa pamilya. Bakit ka nagtatrabaho sa ibang bansa? Para sa pamilya. Bakit ka talagang kung magtrabaho, parang trabahong kalabaw? Para sa pamilya. Si Nehemiah, matindi mabigat ang kanyang tungkulin. Pag nawala siya sa hari, siya ang pinaka kanang kamay. Siya ang pinaka-importante din ang kanyang ginagawa sa mahal na hari. Pero alin ba ang mas mabigat at dapat po nating tansyanin? Kung kinakailangan pareho nating mapaglingkuran. Ito po yung ground, ito po yung bigat na dinadala ng mga leaders. Bigat na dinadala ng mga pastor. Anong problema sa church? Anong problema si kapatid? Ganito. Tinitimbang namin yan. Pero ang pinaka bottom line yan, pareho dapat mapaglingkuran ng bawat isa. Si Nehemiah, tinimbang niya yan. Isang pagkakamali niya sa hari, patay siya. Na hindi maganda ang sagot niya sa kanyang hari, patay siya. Bakit? Kinukundi na nga ang Jerusalem. Sinalakay talaga at winasak ang Jerusalem. Paano ang aking sasabihin? Pero by the grace of God, dahil si Nehemiah ay anak ng Panginoon, stand firm yung faith niya. Before siya mag-speak, anong natutunan niya? May ginawa sa kanya ang Lord. Kinausap siya ng Panginoon. Ganon din sa bawat isa po sa atin, maging sa manunood. Matagal lang ang paliwanagan, pero ang totoo nito, dinidevelop tayo to restore our lives sa mga problema. Kasi ang pinag-uusapan dito, problema. Kapag alam natin kung paano trabahuin ang problema, na overcome po natin yan, the rest po niyan, magiging maayos ang buhay natin. Hindi lang para sa atin, kapakinabagan din ng ating mga apo. Bakit? Ang Jerusalem, andun yung bahay ng iyong pamilya. Imagine mo, sa bahay mo, kung walang pintuan, may mga babae ka. Tapos katabi mo pa mga, anong tawag dito, mga masasamang loob. Na pag nakita ka, hindi lang gulay-gulayin ang, gutay-gutayin ang katawan mo, isasabit ka pa doon sa puno. Karamihan po kasi doon, ang pinagpapatay, hindi naman lililibing. Tinatali doon sa puno, bahala na ang uwak, ang uubos sa iyo. Bahala na yung mga hanggang sa mga amoy ka doon. Bahala na, walang libing-libing doon. So, ganun katindi yung protection ni Nehemiah. Sabi niya, di bali na. Binibigyan niyang emphasis ito, pamilya ko ito. So, pinag-uusapan natin mga kapatid, ito ay sa ikabubuti ng pamilya ng bawat isa sa atin. Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon, na maging mapabuti ang buhay mo. Pero kung ngayon, hindi natin pinag-iisipan, pinagpaplanuhan yung ating mga future, maging sa mga bata, akala nyo lang maganda yung paglalaro. Pero iyan, nagde-develop sa inyo kung paano ang the future ninyo. Baka kasi pagtanda na, sasabihin mo, oo nga pala, Lord, laro ako ng laro, wala akong plano. Ngayon na ako magplano, paano na? 67 ka na. Kaya mo pa ba magbuhat ng poste? Baka aray ko, ang sakit ng rayuma ko. Ito po ang desisyon ni Nehemiah. Lord, ikaw ang bahala. Ang pinakamagandang part dito. Ano man ang ginagawa natin, ano man ang plano natin, God with us. Ano man ang mga desisyon natin, laging sumasangguni sa Panginoon. Ang lakas ng loob niya, bakit kasama niya ang Diyos? At doon, nagkaroon siya ng idea. Kapag kasama natin ang Diyos at sincere yung ating plano at para sa pamilya, gagawin niya ang lahat. Pero kinakailangan mayroong pagpaplano. Wise na pagpaplano. Bakit? Napakalayo po ng Judah, Jerusalem. Mula doon sa kaharian. Ang babagtasin mo, ang tindi ng mga kaaway. Ito ng dalawang ito na nagalit, di ba? At alam nyo ba, pag binasa nyo po ito, ang chapter na ito, na habang nag-aayos sila, umaatake yung kaaway. Imagine po ninyo, ang kanang kamay, nagtatrabaho, may hawak na arrow. Naka-ready.
Yung isa, sabi niya, o sige, prepare kayo, trabaho kayo dyan, pero linga-linga kayo, maya-maya, baka andyan na yung kalaban. Imagine niyo. Ganun po sa bawat isa sa atin. Mga kabataan, gusto mong maging maganda ang buhay mo, huwag kang magreklamo balang araw, ayusin mo ang buhay mo. Pakisabi nga sa iyong katabi, ayusin mo ang buhay mo, kasama ni Nehemiah. Opo, hindi po ito nakakatawa, hindi po ito. Kasi ang Philippines, pansinin po ninyo, pag pinag-aralan mo, napakayamang bansa ito. Minerals, gold, nandito lahat sa atin. May sarili tayong oil, may sarili tayong mga gold na sa ibang bansa dinadala at binabalik sa atin ang mahal na ng kagaya po yung ating pong oil, langis. I-refine sa ibang bansa, pagbalik dito ang mahal-mahal na. Yung gold natin, matindi yung carats ng ating gold. I-ano po doon, pagbalik po rito, mahal na bibili tayo. Anong point dito? Huwag tayong papetex-petex. Huwag tayong magiging kung ano lang yung araw na ito, anong iniisip natin, trabahuin natin yung bawat sandali kagaya ni Nehemiah. Hindi siya natulog. Imagine nung mula nung plinano siya, okay, nagplano na agad, magsusulat siya. Bakit? Alam niya, pagdaan niya doon, may kalaban. Kakampi niya ang hari. Parang, sige, may sulat ako, ibigay niya lang daw. Baka andun na, pero mo, ang sasakyan niya, imagine po ninyo, asno, hindi po ito kabayo. Mas maliit po ito sa kabayo. Parang si Jesus Christ, no? Ang liit, pinagtatawanan pa, ang hari, yan pala yung hari. Diyan sasakay. Napakalayo, mga kapatid. Tapos nakaabang yung mga aros. At doong unang kapanahonan, mayroon silang bato, ihahagis yun sa iyo. Pero hindi sila pumalag. Bakit? May sulat. Nag-isip. Nag-plan. At ang matindi pa rito, hindi lang sulat ang bibigay ko sa iyo para paraanin mo ako. Meron akong kasama. Bakit? Hindi ko kakayanin ito. Napakalaking trabaho ito. Gaya po sa plano po natin. Sa plano po natin, na malaki, gusto natin malaking chapel. Hindi kakayanin ng leaders yan. Kundi kakayanin lahat natin yan, pati sa mga nakikinig ngayon, kakayanin yun. Bakit? Dahil may intention tayo at mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat ng provider. Ang hindi lang kakayanin, pag sinabi mo, ay hindi matutupad yan. Yun na yun. Failure na tayo doon. Sa plano pa lang, bagsak na tayo, hindi na tayo marunong magplano. Wala na. Kasi di ba sa Proverbs, kapag walang vision, ano mangyayari? Mapapahamak. Hindi lang nagkuha siya sa team. Troso, sige, gagamitin lahat. Ngayon, ang matinding ideya niya, pagdating po doon, hindi na siya lang nag-asayang oras. Iniikot niya yung, sabi nga ni Tita Nene, pangyayari. Ano ang damage? Kaya kapag tayo may problema, alamin natin yung history. Ano bang damage? Ano bang pwede natin i-address? Baka naman, pag may sabi natin na may problema, ay ano na agad tayo? Kukwentahin po natin kung magkano ang cost, ano. Hindi nakaraan yung kanyang sasakyan. Anong ginawa niya? Nilibot niya, madaling araw. Nilalakad niya yon. May sakripisyo, mga kapatid. Ino-overtime. Bakit? Gusto niyang makabalik sa hari kasi mayroon siyang obligasyon. Hindi pa petex-petex. Di ang ginawa na niya, pag nakita na ng problema, ayun na, sino mga tao ang gagawa? See to it yung tao gagawa. Hindi yung paggagawa lang, teka muna, ilang ano muna tayo, maglalaro muna tayo, ha? Teka muna. Sa lansan muna ng bato dyan, ay teka muna, maganda ang ano. Ipindot-pindot tayo doon. Wala talaga matapos doon. Sila, pag gumawa, trabaho talaga. Tapos talaga. Ang ganda ng plano niya. Lahat ng pamilya, teamwork. Kung saan ka malapit, doon ka tatrabaho. Hindi po pwedeng, ang haba po ng wall of Jerusalem. Hindi po pwedeng, andito yung bahay mo, doon ka sa may tansa, tatrabaho. Hindi. Ang ginawa niya, ganun. Diyan kayo sa malapit, trabahuin niyo. Assign sa inyo, tapusin niyo. Ganun din po sa bawat isa sa atin. Sa bahay, mayroon assignment yan. Bakit nagkakaaway-away yung magkakapatid?
Dahil hindi ginagawa niya yung kanyang trabaho. Paghugas na ng pinggan, kahit yung kinainan niya lang, ayaw pa. Yung isa naman assignment niya, luto, ayaw pa rin kasi masarap na talaga maglaro. Totoo yan, aminado tayo dyan. Kahit ako din, masarap maglaro talaga. Ganun po yun. Pero ang ganda, pag tinapos mo naman ang iyong trabaho, pwede ka maglaro. Walang bawal na maglaro. Basta ang mahalaga, tapusin mo ang iyong tungkulin. Kagaya ni Himaya. Sure ka tayo, in 52 days. Imagine po ilang buwan yun. 30, ilan ba ang isang buwan? 30? 1 month. 1 month and ilang weeks? 2 weeks. Grabe. Pero dekada po bago naitayo po yung naano po yung Jerusalem at inano po ninyo yun. Kasi mayroon siyang plano, magandang malinaw ang plano, malinaw ang kasama, hindi malabo, hindi reklamador, hindi yung papetex-petex, pag trinabaho, tinabaho. Araw-araw yan. At ang matindi pa rito, habang nagtatrabaho, buhay din ang kapalit. Bakit? May mga umaatake din. Pag papetex-petex ka rin, matulog ka sa puno, maya-maya, patay ka na. Hindi ka na magising. Bakit? May gustong nagagalit eh. May gustong umaatake. Ganun din po sa atin. Sometimes, nagpaplano tayo ng buong pamilya. Minsan, biglaan na lang, gagawa si Satanas ng paraan para ma-destroy, ma-damage yung ating magandang plano. Pero ang mahalaga, tumatayo si Nehemiah at pinaghahandaan niya na. May plano yung wall, pinaghahandaan niya rin paano hindi maka-atake yung kalaban. Ganun din po sa atin mga kapatid. Sa bawat isa sa atin. Reveal. Tingnan po ninyo ito. Nehemiah is the central figure of the book of Nehemiah which describes his work in rebuilding Jerusalem during the Second Temple period. Ayan o, pangalawa, he was governor of Persian Judea under Artaxerxes, and then 465 BC to 424, napakatagal. The name is pronounced Nehemiah. Ang ibig sabihin pala ng Nehemiah is comfort, yung iya sa Hebrew. Next po natin dyan. Ito po yung pinaka 1718, ang sabi niya, bakit kailangan niyang itayo yung anong tawag nito? Yung pader? Ito po yun. Ang sabi sa magandang balita Biblia, yung 17, pagkatapos sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito, itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. Anong word po dyan sa inyo? Kadustaan. Tandi ng word kadustaan. Alam niyo po yung word na kadustaan? Alipusta, yung parang bastos. Ang pinaka, po yan, sorry sa para mas mababaw po tayo, mga hindi maayos ang buhay. Kasama na yung immoralidad, kasama na yung idolatry, kasama na yung babae sa lalaki, babae. Ang sabi ni Nehemiah, ang punta ko rito hindi lamang para sa pamilya, kundi sa buong bayan. Na mapaganda ang buhay ng mga ito, maayos ang kanilang buhay. Bakit? Pag sila ay na-lead natin sa Panginoon, gaganda ang buhay nila. Pag nakita nila yung example ng leaders, nakita nila ang ginagawa, tinatrabaho, sila'y susunod din. Kasi, setting an example po yan. Kung ang magulang ay hindi rin maganda ang pagpakita sa kanyang mga anak, magiging rin po yan, naduduplicate po yan. Kaya ang sabi ni Nehemiah, hahanguin natin sila. Ito'y panawagan niya mga kapatid. Maaring malakas po itong tinig kasi nananawagan na siya kung sinong sasama. Hindi nyo ba? Baka pa ito eh. Maganda nga gawin itong pelikula eh. Sino pang magandang gaganap? Yung sumisigaw talaga na lumalabas ng litik. Hindi nyo ba alam na ang iyong mga magulang, ang iyong mga anak, ihahango natin sa kahiyan. Sa ibang translation, kadustaan. Tindi ng salita, Sa ibang translation, hindi ko alam kung ano ito. Basta dito, kahihiyan. Gusto ba natin? Ayaw natin yon. Na paglabas natin ng pinto, nakatakip po tayo kasi bakit may ginagawa tayong hindi
Ang hirap po nun na paglabas mo dyan, lagi kang nakahood, laging parang, ano ka, kasi bakit pag nakita ka, oh, yan yung ano, yan yung umubos ng itlog. Umubos na, pinahiya, ano? Ang sabi ni Nehemiah, hindi dapat yan. Hindi ko isasama. Kasi, pag walang pader, mga kapatid, sasakupin sila, aalipinin sila. Kung sino mag-aalipin sila, yung mga masasama, yung mga imoralidad, yung mga gagawin silang alipin at wala kang magawa pag sinabing alipin ka na. Pag nagalit sila, huwag kang magreklamo, patay ka kung patay. Wala kang magawa. Di ba? Imagine mo yung reenactment, maging alipin ka nila. Ang iba na lumalaban, nakatanikala. Tapos ang iba, pinapatay. Ang matindi rito yung anak mo, nakikita mo, na sinakop ng gano'n. Ang sakit ng kalooban. Binabalatan ng buhay. Imagine mo yan. Yun yung gusto ni Nehemiah sa bawat isa sa atin. Ngayon, yung pinagplanuhan natin, it because of compassion ni Nehemiah. Tingnan mo. He said to them, balik po, sige, ano muna, emotion that we feel in response to the suffering of others that motivates a desire to help. Sympathetic consciousness of others distress together with a desire to alleviate it. Sa Tagalog, kahabagan, pakikiramay, awa, habag. Sabi ni Nehemiah, ang ganda ng buhay ko rito, ang sarap-sarap ng buhay ko rito, pero hindi ako papayag ng bayan ko. Kayo, ako personally, mga kapatid, ayaw kong pumayag na mamamatay lang tayo, na wala tayo na ipagmamalaki sa Panginoon. Amen? Na ipagpupuri sa Panginoon na ay itong ating henerasyon, balang araw, lahat. Sasabihin nila, bakit ang daming mga sasakyan dyan? Bakit ano bang may sabong ba dyan? Hindi, nagpupuri sila sa Panginoon. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam ng mga kapatid. Hanggang doon sa 8, hanggang doon sa 1. Sabi, bakit ganun? Pagka-Sunday, nakatraffic naman sila. Pero hindi na sila tatraffic. Bakit? Pinaplano natin ang malaking kalalagayan. Baka sasabihin nila, wow, SM ba yan? Hindi. Church of Christ yan. Amen? Alam mo pala po sa Panginoon. Next po natin. Ayan na po. Arise and build. Anong meron si Nehemiah? Andun yung pananampalataya. Andun yung love. Anong sa community. Andun yung paglilingkod niya. Pamilya niya pa rin iniisip. Spiritual growth. Yung biyaya niya na lagi niyang sinasabi, kasama natin ang Diyos. Huwag kayong mag-alala. Trabahuin natin. Bahala na ang Panginoon sa buhay natin. Let's build and rise. To God, sabi rito, the God of heaven will give us success, therefore, His servants will arise and build. In Nehemiah chapter 2, verse 20. Kaya ang lakas ng loob ni Nehemiah, maliban sa Diyos, maliban sa hari. Diba? Ang lakas ng loob niya kasi kasama niya yung hari. Bakit? Binild niya ang una, relasyon. Magandang relasyon sa hari. Tayo rin, pag nag-iano tayo ng plano, kinakailangan i-build natin ang relasyon natin sa mga kaibigan. Maaaring makakatulong sila sa iyong pangarap. Sa iyong pamilya, i-build na natin ang magandang relasyon. Pero kung hindi magandang relasyon mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, anong mangyayari sa plano mo? Bahala ka mag-isa. Bahala ka sa buhay mo. Tapos pag tatayo na yan, andyan na sila, mag-aano sa iyo. Tanggalin yung poste ng bahay mo, yung bubong mo, kasi galit sila because of relationship. Si Nehemiah hindi problema sa hari dahil binil niya yung good relationship. Siyempre, sa Panginoon. Okay, sunod po natin. Ayan. In 52 days, kaya itayo. Alam niyo po mga kapatid, yung nireveal ko sa ating pong mga leaders nung nagkakapi-kapi po kami doon, nag-instill sa akin. Pwede nating maitayo, magkaroon tayo ng lupa sa halagang 4 million to 8 million sa loob ng 5-year plan. Kasama na yung 10-year doon sa kulubin ng Panginoon, may kasamang building. Kaya natin gawin trabaho ito. Bigyan ko lang po kayo ng ano dito. Sa loob ng 2 buwan sa music, nagkaroon tayo ng 63,000. How much more?
kung iyan ay para sa Panginoon. May raise up natin. Pag pinagtutulungan natin, hindi lamang para sa atin, para sa ating pamilya, para sa ating pong mga manonood. Baka yung manonood niya, pag nakita nila yung perspective niya, pakibalik nga, kuya, ate, yung tapos, sige nga po. Ayan. Ay, sabi ng Panginoon, naku, napakalit. Parang sinabi ng Panginoon, maliit pa yan sa wall. Yung 10 million na yan, maliit pa yan. Pero pasimulan natin doon sa bagay na yan. Kung 63,000 na ano nga po natin, how much more na hindi pwede natin gawin. Paano natin gawin? Number 1, yun na sabi natin, ayusin natin yung relasyon natin sa Panginoon. The rest will follow po yan. Pangalawa, si Nehemiah hindi lamang nanalangin, hindi lamang kinausap yung hari, naglaan ng magandang plano. Pangatlo, hindi lamang na malagaling siya magsalita, tumatrabaho. Inisip niya na kung sinong tao na pwedeng makakasama. Mayroon ka palang kahoy dyan. I-build mo yung relation sa kanya. Bigyan mo ako ng kahoy. Mayroon ka pala dyang mga babahaling alahas. Sige, sanlak natin. O sanlak, ibenta natin. Bakit? Ano magreklamo? Para kanina naman to. Paano sa Lord? Sino makikinabang? Tayo din lahat. Mga anak natin, balang araw, gusto niyo ba maging libre na lang yung pag-aaral? Libre na lang yung lahat ng bagay. Bakit? Pinagandaan natin. Nandoon na lahat. Pinuprovide ng Lord. Uli na nga tayo ang iba. Ano na itong ating pinag-uusapan? Parang sinasabi nila, naku, napaka ano naman ito. Sa kanila tapos na. Sa kanila nga, tumutulong na sila sa komunidad. Libre. Pakain, libre. Hospital, libre. Bakit nagawa nila? Dahil pinaglaan. Amen? Marami pong gagawin po natin. Paano natin i-technical natin yan? Yung 8 millions, yung 10 millions na yan, marami gagawin ng Panginoon. Isang bagsakan, gusto nyo isang bagsakan, 100,000 na agad. Depende po yan sa ating conviction. Halimbawa, sabi ni Nehemiah, sige nga, paki-flash nga po ito. Begins by telling God how wonderful He is. Kausapin lang natin ang Lord. Araw-araw. Baka naman kasi laging kinakausap natin yung para pansarili lang natin. Sabi nga nung isa natin kasama, Pastor, napansin ko, na-review ko yung prayer ko. Sa akin lahat. Kasarili pala ako. Inisip ko naman, salamat sa Panginoon na realize mo rin. Sana naman mag-isip din tayo sa prayer natin na yung iba naman. Pag gusto mo ang iba tulungan, suportahan natin ang church. Bakit? Kung lahat na ibuhos natin yung finances, yung ating possession, yung time, treasure sa church, sino makikinabang? Community. When praying about a problem, we need to remind ourselves of the character and power of God. Alam niyo ba? Na habang pinag-uusapan natin ito ngayon, sabi ng Lord, ay salamat. Nagbukas ang pagpapala ko para sa inyo. Alam palang paklan si Panginoon. Kasi alam niyo ba, kapag mataas yung plano natin, malaki yung plano natin, imposible ang plano natin, tuwang-tuwa ang Lord sa bawat isa sa atin. Bakit? Sabi na, wow anak, sa wakas, ang mga bagay na imposible sa iyo ay magiging posible. Bakit? Nag-isip ka niya. Bakit? Kasama mo ako. Si Nehemiah, imposible sa kanya. Pero ang laki. Pero, posible sa Panginoon. Sasabihin ni Nehemiah, kasi ikaw, Lord, natusan mo ako. Gagawin ko yan. Sabi niya, sabi niya, meditating on His faithfulness, power, and holiness, put the problem in true perspective. Pag may problema, maging totoo tayo. Ilatag natin ng maayos. Maging objective tayo, hindi subjective. Pag may problema kayo, huwag mong personalin, si kapatid. Kundi isipin mo, may tinuturo ba sa akin ang Lord kung bakit nagkaroon kami ng problema ni kapatid? Pag naisip mo yan, yung objective na tinatawag, bakit nangyari to? Ginamit lang siya para matutunan natin dalawa. Para lumago tayo sa ating pananampalataya. May mga bagay na gano'n eh. Di, pag naintindihan mo yan yung problema na yan, na maging objective yan, kayong dalawa magiging malago sa pananampalataya. Pero kung subjective ka, kunti lang sa iyo, ay ayaw ko na sa iyo, masamang bibig mo. Wala na yun. Dapat tinatanong mo sa Panginoon.
kung bakit nangyari. And said, I pray, Lord, God in heaven, a great, awesome God, you who keep your covenant and mercy with those who love you and observe your commandments. Pag inutusan tayo ng Panginoon, gawin natin. Kasi malaki yung ating, yung 1 at saka 8, malaki po yung ating i-harvest. Ano lang po ito? Ang populasyon pa lang ng 5 ay nasa ano pa lang tayo, wala pa nga tayo sa kalahati. Kaya maglalaan na tayo ng paglalagyan. Ay naniniwala po ang iyong lingkod, ito, maiano natin, pakiano na nga po, sister, ano? Yan, mai-erase natin yan. Huwag niyo akong tanungin kung kailan yan. Nasa sa inyo din yan, nasa sa atin. Yung gagawin natin kung saan aabot yung ating lakas. Saan aabot yung ating pagpupursigi. Siyempre, nakadepende yung ating pananampalataya sa Kanya. Pag tinanong niyo po ako, hindi natin kaya yan, hindi pwede ma-materialize yan, parang kinukontra mo na rin na kung ang Diyos ay provider, great provider and Savior, parang sinasabi mo na rin, maliit ang Diyos mo sa iyong plano. Kaya kagaya ni Himaya, lakihan po natin ang plano po natin dahil mas malaki, powerful ang ating Diyos. Shall we pray? Most precious Heavenly Father, Lord, thank you sa aming natutunan. Ngayon pa lang po, Panginoon, magpaplano na kami kung paano mapabuti ang iyong bahay-sambahan. Salamat, Panginoon, sa aming mga Bible study. Hindi lamang po kami nakinig. Hindi lamang po kami na magaling ang aming paliwanag. Kundi, Lord, araw-araw, tatrabahuin po namin kagaya po ni Nehemiah. Salamat po, Ama. Sa tagal na ng panahon itong kwento na ito, but Lord, pwede pa pala ito na-apply araw-araw sa buhay po namin. Sa tuwing kami may problema, Lord, Ikaw yung aming nilalapitan. Ikaw ang aming solusyon. Sa tuwing kami ay gustong magtagumpay, Ikaw ang aming provider. Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Pagnubayan niyo po, Panginoon, ang nakikinig sa araw na ito, nanonood, Panginoon, na alam po namin ang bawat pamilya gusto mapaganda, mapabuti ang buhay ng bawat isa. Manatili kami, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat, Ama, sa na-reveal niyo po sa amin na karunungan. Salamat sa kwento na napakagandang pagbasihan, Panginoon, to inspire, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa kabila ng mga pandemic, problema sa mundong ito. Lord, tinatrabaho mo ang buhay po namin araw-araw. Maraming salamat sa kapatawaran, maraming salamat sa kaligtasan. Sa iyo po namin ibinabalik ang papuri, parangal, at umaasa kami, Panginoon, na matutupad po, Panginoon, ang plano mo sa dako ng hulugan, sa buong Cavite, sa buong mundo, na ikalat ang iyong mabuting balita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po. Palapakan po natin ang